Si Ferdinand Romualdez Marcos. Live mula sa GMA Network Center, ito ang oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Tinawag na kasinungalingan ni Pangulong Bongbong Marcos ang aligasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na wala umanong bisa at hindi dapat ipatupad ang mahigit 6.3 trillion pesos na 2025 national budget. Ayon sa dating Pangulo at isang dating mambabatas, may mga blanco sa hawak nilang kopya ng BICAM report ng budget. Depensa naman ng Budget Department, ibang dokumento ang hawak ng dating Pangulo at hindi ang General Appropriations Bill na kompleto ng piniresenta sa Pangulo. Nakatutok si Ivan Mayrina. He's lying. He's a president. He knows that you cannot pass a GAA without with a blank. He's lying. Yan ang mariing pagtanggi ni Pangulong Bongbong Marcos sa aligasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na iligal at hindi pwede ipatupad ang pinirmahan ni Marcos na 2025 General Appropriations Act o National Budget. Ang basehan ni Duterte, ang hawak daw nilang kopya ng Bicameral Conference Committee report kung saan blanco o mano ang halagang inilalaan para sa ilang mga item sa budget. Galing daw ito kay Davao Congressman Isidro Ungab na minsan nagsilbing chairman ng House Appropriations Committee. Ito yung mga blanco. Hindi mo na nagpas ilo with blank para ka nag-issue ng check niya ng blanco to. Ano yung sabihin? Sila na ang maglagay, ang sekretary o ang direktor? Anong kalokohan ng naisip ninyo niya? That is falsification of law. Perjurian or whatever criminal action. You can all go to jail for that. Pero giit ni Pangulong Marcos, He's lying because he knows perfectly well that that doesn't ever happen. Sa kasaysayan ng buong Pilipinas, hindi pinapayagan na magkaroon ng item ang GAA nang hindi nakalagay kung ano yung project at saka ano yung gastos, ano yung pondo. buwelta naman ni Executive Secretary Lucas Bersamin, fake news at isa rin daw krimen ang magpakalat nito. Daan-daang kawani daw ng gobyernong sumuyod sa bawat isa sa mahigit 4,000 pahina ng budget bago isinabatas. Pagpunto rin ng Department of Budget and Management o DBM, magkakaibang dokumento ang pinag-uusapan dito. Ang Bicameral Conference Committee report ay ang resulta ng pagtutugma ng magkaibang bersyon na ipinasa ng Senado at Kamara. Sabi ng DBM, ito raw ang pinakita ni Duterte at Ungab at hindi ang General Appropriations Bill o GAB o ang General Appropriations Act o GAA na siyang pinirmahan ng Pangulo. Ang GAB ay ang dokumento matapos ma-ratify o maaprobahan ng Senado at Kamara ang panukalang budget. Ito ang isinusumite sa Pangulo para pag-aralan at kapag pinirmahan para maisabatas, ito ang tinatawag na GAA. Sabi ng DBM, ang GAB na ipinresenta sa Pangulo, kumpletong dokumento raw at walang blanco mga pahina o kulang na detalye. Bilang depensa naman kay Duterte, sinabi ni Attorney Salvador Panelo na nagpapahayag lang ng legal na opinyon ng dating Pangulo. At kung may basihan, dapat may managot. Pero tanong ni Ungab, paano na kompleto ang GAA kung may blanco sa BICAM report? Bakit pinirmahan ng mga mababatas sa umano'y depektibong Bicameral Conference Committee report at niratipika ito? At bakit daw pinirmahan ng Pangulo ang isang depektibong batas? Posible raw sumama si Ungab sa mga petisyon na hihilingin sa Korte Suprema na ideklarang invalid at unconstitutional ang 2025 budget. Sa ngayon, inihahanda na raw ng mga abogado ang isasampang reklamo tungkol dito. Nauna nang sinabi ng Malacanang na kumpiyansa sila sa naisabatas sa GAA, pero hindi naman daw nila mapipigilan kung may komisyon ito sa Korte Suprema. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Hinatulang guilty ng Sandigan Bayan sa kasong graft ang dating Quezon City Mayor na si Herbert Bautista at isa pang dating opisyal ng lungsod. Kaugnayan sa mahigit 30 milyong pisong kontrata na hindi dumaan sa sangguniang panglungsod. Nakatutok si Mark Salazar. Emosyonal si dating Quezon City Mayor Herbert Bautista nang basahan ang hatol kanina sa Sandigan Bayan Special 7th Division. Sabi ng korte, guilty beyond reasonable doubt si Bautista at ang dati niyang city administrator na si Aldrin Cunha
sa kasong paglabag sa anti-graft law kaugnay ng proyektong Online Occupational Permitting and Tracking System ng Quezon City Hall noong 2019. Si Bautista ang dating artista na naging mayor ng Quezon City mula 2010 hanggang 2019. Ang 32.1 million peso project sa panahon ni Bautista ay binayaran daw ng walang appropriation ordinance ng sangguniang lungsod at binayaran ng buo kahit hindi pa kumpleto ang proyekto. Bilang parusa, ipinag-utos ng Sandigan Bayan na makulong sina Bautista at Cunha nang hindi bababa sa 6 na taon at 1 buwan at hindi sosobra sa 10 taon. Pinatawan din sila ng perpetual disqualification para magsilbi o manungkulan sa gobyerno. Sinubukan ng GMA Integrated News na kunan si Bautista at si Cunha ng kanilang pahayag habang palabas ng Sandigan Bayan pero tumanggi na sila. Sa isang pahayag, iginiit naman ng mga abogado ni Bautista na ikinalulungkot nila ang desisyon ng Sandigan Bayan. Inosente raw ang kanilang kliyente at wala raw ginawang paglabag. Wala raw ni isang sentimong napunta kay Bautista galing sa proyekto. Wala rin daw sinumang nadehado kahit pa ang Quezon City government dahil napakinabangan naman daw ito ng lungsod. Naghahanda na raw silang iapila ang desisyon. Samantala, sasailalim sa provisional liberty o mananatiling nakalaya sina Bautista at Cunha habang inaapila nila ang desisyon. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Inabot ng mahigit 9 na oras ang pag-apula sa nasusunog na cold storage facility sa Quezon City. Hindi lang pahirapan sa pag-apula ng apoy, dagdag din sa pangamba ang katabi nitong gasolinahan. Nakatutok si Maki Pulido. Makapal na usok at nagngangalit na apoy ang lumamon sa cold storage facility na ito sa FPJ Avenue, Barangay Del Monte, Quezon City kaninang madaling araw. Kwento ng security guard ng katabing business establishment, pasado 2:00 ng madaling araw nang mapansin niya ang makapal na usok. Mabilis lang ang pangyayari at inakyat na agad sa first alarm ang sunog. Isinara rin ang bahagi ng FPJ Avenue para libreng makagalaw ang mga fire truck. Kinabahan daw ang gwardya ng katabing business establishment dahil pader lang ang pagitan ng cold storage facility sa isang gas station. Baka po madamay kami o kaya biglang sumabog. Agad-agad po kami nagsarado ng breaker po namin. Pinatay din po namin. Nag-alala pati mga rumesponding bumbero. Kasi kung nag-collapse yung structure palabas dito sa may gasoline station, nandun yung bubong ng store nila, yung mga pwedeng ma-damage. So yung bomba po namin kanina, kasama ng ating mga volunteer, patulak yung yero para hindi dito tumumba. Inabot ng mahigit 9 na oras bago ito idineklarang fire under control pasado 12:00 ng tanghali. Pahirapan daw ang pag-apula sa loob ng cold storage na puno ng frozen meat products. Gumamit pa ng mataas na hagdan para mas maabot ng binubugang tubig ang pinagmumulan ng sunog. Nagmumula raw kasi ang sunog sa insulation na foam na hindi agad maabot ng binubugang tubig dahil natatakpan ng metal sheets. Iniimbestigahan pa ang sanhi ng sunog. Sa usok po, nahirapan kami kahit naka-CBA dahil madilim po sa loob. Para kayong nasa loob ng refrigerator na malaki. Wala namang nasaktan pero nilapatan ng first aid ang isa sa mga nanghinang bumbero. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok 24 oras. May sunog din sa gitna ng pista ng Santo Niño sa Tondo, Maynila kahapon. 2 ang nasawi. Nakatutok si Bea Pinlac. Imbis na mapuno ng kasiyahan ang Tondo, Maynila sa araw ng pista ng Santo Niño de Tondo kahapon, makapal na usok at naglalagablab na apoy ang bumalot sa bahay na to sa Barangay 48, Barrio Menu. Sa bilis kumalat ng apoy, ang mga residente, kanya-kanyang buhos ng tubig para makatulong sa pag-apula ng sunog. Kita pang sumampa sa hagdan ng tauhan ng barangay para isalba ang lalaking natrap sa ikatlong palapag ng nagliliyab na bahay. 9 na pamilya ang apektado sa sunog na tumagal ng humigit kumulang kalahating oras bago tuluyang naapula pasado 5:00 kahapon ayon sa mga otoridad. Isang senior citizen ang sugatan. Akala ho namin okay na. Kasi yung senior citizen na nailabas namin, na lapnos yung likod, bali napadala ho namin sa ambulansya. Patay naman ang 58 anyos na lalaki at kanyang pamangkin na 43 anyos. Nakita ko yata yung pamangkin na malapit dun sa hagdan.
na parang gagapang pababa. Tapos yung chewin, naroon sa may kusina. Kwento ng mga kaanak nila, Umakit pa ulit si Papa kasi nandun pa yung pinsan ko. Hindi na po sila bumaba. Mahal na mahal ko si Papa. Hindi ko po papabayaan si Mama at saka kapatid ko. Sobrang sakit. Hindi din naman po inaasahan na ganong mangyayari. Sakit siyempre. Hindi ko man in-expect na. Hindi ko in-expect na babalik yung ate ko eh. Ate, pasensya. Hindi ko alam na bumalik eh. inaalam pa ang sanhi ng apoy na nagsimula raw sa ikalawang palapag ng bahay. Para sa GMA Integrated News, Bea Pinlac, nakatutok 24 oras. Sa gitna ng pag-uusap ng China at Pilipinas noong nakaraang linggo, nananatili pa rin sa loob ng ating exclusive economic zone ang barko ng China na pumalit sa kanilang monster ship. Niradyohan niya ng PCG. Pero sinagot naman ng China. Nakatutok si JP Soriano. Kuha ito kaninang umaga, may 60 nautical miles mula sa coastline ng Capones, Zambales. Ang isa pang higanteng barko ng China Coast Guard, ang CCG Vessel 3304. Ito ang pumalit sa pwesto ng tinaguriang China Monster Ship na CCG Vessel 5901 na mahigit 2 linggo nang nagpapaikot-ikot sa paligid ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas. Ayon sa Philippine Coast Guard, hanggang nitong alas 10 ng umaga, na-monitor ang China Monster Ship na lumalayo sa paligid ng coastal area ng Capones, Zambales at papalapit sa direksyon ng Bao de Masinloc o Scarborough Shoal na bahagi pa rin ng EEZ ng Pilipinas. Kanina, muling niradyohan ng PCG ang pumalit na CCG Vessel 3304. You do not possess any legal authority to patrol inside the Philippines Exclusive Economic Zone. You are directed to depart immediately. Agad itong sinagot ng China Coast Guard. The so-called award for the South China Sea arbitration is illegal and invalid. China neither accepts or nor recognizes it. Taong 2016, nang ibasura ng UN Arbitral Tribunal ang pag-aangkin ng China sa halos buong West Philippine Sea, kabilang na ang Bao de Masinloc na itinuturing ng gobyerno ng Pilipinas na bahagi ng teritoryo ng bansa at nasa loob ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas. Mahigit 2 linggo nang nagmamatigas ang China at ayaw tumigil sa pagpapatrolya sa karagatan ng Pilipinas. They are slowly moving. Sometimes they have a speed of 2 knots, sometimes 4 knots. So hindi sila nakapirmi lang sa isang lugar, gumagalaw sila. That's obviously illegal. Again, they are not exercising freedom of navigation in our exclusive economic zone. Ito ay kahit na iparating na ng Department of Foreign Affairs ang isyong ito sa mga opisyal ng China sa naganap na Bilateral Consultation Mechanism o BCM ng China at Pilipinas nitong nakaraang Huwebes. As far as the Coast Guard is concerned, ito ang pinaka-epektibo nating ginagawa ngayon. No? Hindi tayo nagpapataas ng tensyon, hindi tayo nangaaway, at patuloy nating tinitindigan na ang West Philippine Sea, ang gawing ito na exclusive economic zone natin sa may gawin ng Zambales ay atin, no? At walang dahilan para patrolyahan ng China. Habang pinaninindigan ng China Coast Guard ang karapatan nilang magpatrolya sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas, ang Armed Forces of the Philippines at United States Indo-Pacific Command o US Indo-PACOM nagsagawa ng kauna-unahang Maritime Cooperative Activity o MCA para sa taong ito sa isang bahagi ng West Philippine Sea sa may Palawan. Nakapagtala na ng unang kaso ng Mpox ang Baguio City. Ayon sa kanilang Health Service Office, 28 taong gulang na lalaki ang pasyente na tinamaan ng tinatawag na Clade 2 Mpox virus o mas mahinang uri ng Mpox virus. Natapos daw ng pasyente ang isolation period at dineklarang magaling noong January 17. Paalala po ng LGU, sundin ang mga health protocol gaya ng pagsusuot ng mga face mask, physical distancing at pagkakaroon ng proper ventilation. Noong Desyembre, nakapagtala na ang DOH ng 52 cases ng Mpox sa bansa.